So guys, today I'm here in Terminal 2 here in Dubai, and I'll be flying to India, and let's explore India, the Golden Triangle, which is Agra, Delhi and Jaipur. Okay, so I'll tour you and see you guys. So guys, welcome to India. So we just arrived. It's 3 o'clock in the morning here in India right now. And morning. And here's a look of the place or the airport here in India. I'm so tired. Wala pang masyadong tulog. So, punta tayo ngayon. Diretso tayo sa immigration. So, ikikwento ko lang mamaya kung muntik na akong hindi nakasakay. Okay, so ito yung place nila. Transfer, baggage, exit. So, dito tayo. Transfers. Okay. Gandang airport nila. Ang laki ng airport nila dito. Grabe. Dito tayo dumaan. Mas mabilis. So guys, from the point kung saan ako bumaba, papunta ng immigration, ang layo pa. So, tingnan natin kung gaano pa kalayo. Alam mo yung kung sino yung nakaka-experience ng galing ng train station ng Dubai Mall papuntang entrance ng Dubai Mall, ganong kalayo. So I'm going to immigration now, and after immigration doon ako babalik sa vlog. So pagdating dito, kailangan kumuha kayo ng immigration disembarkation form before going to immigration. So passing through immigration. So ito yung nakita ko sa side. Wow, interior Indian. So guys, nakalusot na ako ng immigration. So madali lang naman pala sa immigration kasi hindi naman gano karami yung foreign visitors nila. So mas marami lang talaga yung Indians. So meron silang ibang pila yung Indians tsaka yung foreigners. So I'm about to go out and get my baggage claim. So first thing first is to get the SIM card and then change your money. I suggest na magdala lang kayo ng dollars para mas madali. So mas mabilis ang palitan dito. And yung pinakita ko kanina, so kailangan nyo kumuha ng disembarkation form para before kayo pumunta ng immigration kasi kailangan talaga yun. So later on, sabihin ko kung bakit muntik na ako ma-offload. So mamaya magkikita kami ng aking tourist guide. Later on guys. Duty free ng India, New Delhi. Ganda din. Shivas pa. Yes. Mr. Salim? Yeah. We're going now. So meron din silang metro dito. Direct na yan, nakakonect na yan sa airport nila. So kung feel nyo mag-metro para makatipid, metro din. Or taxi, or kasi ako ngayon naka-private car. So may nagsundo sa akin. Ayan si Salim. Punta na kami sa parking kung saan siya nakapark ng kanyang car. Yes. So guys, I'm here now in the car with Salim, our driver for this week.
and Salim will tour us in India, in the Golden Triangle. And it's so nice of them that they have this welcome necklace. See, meron akong necklace na ganito, yung mga pa-flower, 'di ba? Yun yung pag-welcome nila dito sa mga guest nila. Ang 'di ba, ang kind naman. So, ngayon andito kami sa Delhi Airport, so didiretso kami ng Agra. So it will be like 4 to 5 hours drive going to Agra kasi doon kami magsisimula sa aming Golden Triangle. Then the next one will be Jaipur, and the last will be here in Delhi, para at least diretso na ako sa airport after ng tour ko, lahat-lahat. Okay? So pakita ko lang sa inyo yung kalsada ng Delhi, pero hindi pa to yung city, malayo pa tayo kasi ito ay nasa airport pa lang tayo. Okay? See you later! Hello guys, so yun na nga yung nangyari sa airport sa Dubai. So ngayon, at the time na nag-apply ako ng visa for India, nag-apply ako 1 month before. So I waited that April 7 date will be opened doon kasi meron siyang finifill upan doon na expected or estimated date of arrival. So doon nakalagay. So yung nilagay ko doon is April 7, which is nag-open na that day, which is April 7 ng madaling araw yung sa Dubai. So nag-open na siya. So ngayon ayun yung pinili ko kasi yun nga yung dating ko dito. So ngayon anong hapon ng same day na yan, dumating yung visa ko. So nag-grant siya. So ngayon, dun sa visa naman nakalagay date of expiration ng visa ko April 7. So dun ako nagulat. So sabi ko na bakit ganun? Kasi yung tanong sa akin is estimated date of arrival. Tapos ngayon sasabihin sa akin na yung date of expiration April 7, 'di ba? Parang tanga lang. so ngayon, pagdating ko doon kanina sa check-in doon sa Dubai Airport, so chinek hiningi yung visa ko, tapos chinek nila. Tapos ako tiningnan. So bakit daw April 7? So bukas to, so expire na to. Sabi ko hindi pa naman yan expire kasi hanggang 7 pa naman. So after ng 7, so doon siya mag-expire. So ngayon, pinuntahan niya yung kanyang manager. So para akong kinabahan, sabi ko baka umaya ma-offload talaga ako. So yun, tapos sabi naman ng manager, okay daw. So ay ko, hay salamat, at least lusot ako. So ngayon, so yung second worry ko na naman yung pagdating sa India. So baka naman pagdating sa India hindi rin ako mag-grant. So pagdating ko sa India kanina, very very smooth pagpunta doon. Tapos sabi ng immigration officer, tingin sa camera, tapos yung fingerprints, biometrics, and all, and stop. Yun lang, mabilis. So okay lang siya. So ngayon, yung mga pupunta dito sa India, ina-advise ko lang na pag kukuha kayo ng visa guys, dapat at least 2 weeks before ng arrival date nyo, para at least hindi kayo matulad sa akin na yung date mismo kung kailan ako darating, kailan din mag-expire kasi 1 month before ako nag-apply. So yun lang. So I hope na pagpunta niyo dito mag-enjoy kayo. So I will explore. I just arrived, so explore ko pa yung India. So let's see kung ano yung ma-offer ng India sa atin. See you! Hello guys, ulit. Naumagahan na kami sa kalsada kasi from airport ng Delhi. So that will take around 3 to 4 hours going to Agra, kung nasaan ang Taj Mahal. So pumunta tayo bukas sa Taj Mahal. So today meron tayong different tour. So that will be in our next vlog. So ngayon mapakita ko lang sa inyo. So andito kami sa expressway nila. So ito ay diretso doon sa Agra.
So ayan, umaga na, umagang kay ganda na girl. Diba? So, mga ilang kilometers pa, siguro mga 100 kilometers pa kami bago makarating. So, time check right now is almost 6 o'clock in the morning. So, siguro mga 7 to 7:30 nandun na kami sa hotel. Okay, so pahinga ng saglit and then larga na naman, harampa na naman tayo. Of course, syempre, di ba? Ganon lang. Okay, see you guys! So guys, just to sum up kung paano ba makakapunta dito dito sa India, no? So as a Philippine passport holder, pwede pa tayong pumunta dito, pwede tayong mag-apply ng e-visa. Okay? So andyan ang link sa baba, ilalagay ko kung anong website na pupuntahan nyo. And just a tip, kasi meron dong question na expected date of arrival. So, na-mention ko na kanina na dapat at least 2 weeks before, wag yung 1 month before. Kasi baka mangyari sa akin na na-expire. Or yung date is, yung date ng arrival ko is expiration date din. Okay? So, after that, plan ahead, book your tickets. So, para at least mas makamura kayo. And then, pwede na kayo manood ng mga vlogs just for information, no? So at least alam nyo kung ano yung mga gagawin, ano yung mga lugar na pwedeng puntahan. So you can also book a tour guide or like an agency bago kayo pumunta dito, or else kung if ever confident naman talaga kayo, kung talaga mga traveler na kayo, pwede din kayo mag-DIY. So just search from Google or sa YouTube ng mga tips nila kung paano mo pupunta ng isang lugar, paano ka makakatipid and all. Okay? So as my vlog goes, so ito po yung unang vlog ko sa India. So meron pa akong mga upcoming vlogs. So i-share ko rin yung mga presyo, kung ano yung pwede nyong puntahan, di ba? So yun. And then after that, wala namang masyadong problema dito sa immigration ng India kasi maluwang naman talaga sila. So mabilis lang, basta again, make sure lang na yung visa niyo is granted and yung passport niyo is valid. Okay? At least 6 months, much better. Okay? So, yun lang guys for today. And later on, meron tayong mga tour na gagawin and I will be sharing that to you very, very soon. And I hope you learn from this video and hope you like, share, and subscribe to my channel. Again, this is Travel with Jason saying travel while you can because life has no rewind. Thank you.